So ano po ba itong love scam na tinatawag, no? Ang love scam na ito ay palasak na nangyayari ngayon. No? Ano ba ito? No? So itong uri ng cybercrime kung saan ang scammer ay lumilikha ng profiles sa mga dating sites, social media chat, no? O applications. Tapos ay nagpapakita ng interes sa isang romantikong relasyon sa kanilang target na biktima. Ngunit ang kanilang tunay na layunin ay para makakuha ng pera or ng personal na information ninyo para nakawan kayo or both, di ba? Kaya naku, mag-ingat talaga tayo diyan sa mga love scam na yan, ano? Paano ba ito nangyayari? So una, magiging sobrang attentive muna, no? Yung mapagmahal yung mga nakikilala natin na online, di ba? So yun yung nangyayari diyan. Tapos kapag nakuha na yung loob ninyo, no? Kapag nakuha na yung loob nung gusto nilang biktimahin, okay? Ay magsisimula na silang magkwento ng magsisimula na silang magkwento ng kanilang mga gawa-gawang sitwasyon. So ano yung mga gawa-gawang sitwasyon na po pwede nilang gagawin diyan, no? Kailangan daw nila ng financial na tulong, ganyan, o di ba? So kung talagang mahal mo ko, di ba? Mga ganyan silang mga chika at nanghihingi na sila, no, ng kanilang pera sa iyo, no? Pwede kasing ang mga modus operandi nila ay may problema sila sa paglalakbay, no? Para makapagkita, for example. So, kunwari, na-fall ka na talaga eh. Ano mga gawa natin? Sasabihin niya, pahingi naman ng pamasahe. Oh, ikaw naman dahil in love ka, nagbigay ka ng pamasahe. Kaso hindi dumating si ate girl o si ate boy. Tapos naglaho na lang bigla ang kanyang profile. Love scam po ang tawag diyan. Okay? Tapos din may mga legal issues, 'di ba? Parang yung nanay ko ganito, ganyan, maawa ka naman sa amin, kung ano pa ang mga sasabihin nila. Ayan. So mag-a-ask na sila ng pera sa iyo, no? At dahil nga emotionally invested ka na sa kanila at mayroon ng connection, ano? Marami yung mga biktima na nagpapapayag na magpadala ng pera. Minsan nga alam nyo ay may mga may mga instances nga na ang kwento sa akin ay may hindi nga nakapag-video call. Hindi nakapag-video call, pero nakapagbigay. No? In love naman talaga. At talagang mga expert itong mga ito na mag-invento ng kanilang profile. Kasi alam niyo po, inaaral nila ng maigi yung profile ninyo. So makikita nila na, ito pala ang type nito ha. Ito pala yung mga paborito niya. Ito pala ang favorite song niya. Nako, yan yung mga gagamitin niyang mga impormasyon para po mahulog ang loob nyo sa kanila. Okay? So, yun yung ano yung mga red flags na pwede nating makita diyan, no? So, masyadong mabilis na pagpapakita ng pag-ibig. Oh, 'di ba? Parang chika-chikahan lang kayo eh, mga ganyan. Tapos bigla na lang na na mahal ka na daw niya. Oh, 'di ba? Paano 'yun? Masyado naman yatang mabilis, no? Tapos hindi kayo nagkikita ng personal. Oh, naku, mahalaga 'yan, 'di ba? Kasi yung mga tao talaga ay tiwala na agad eh, no? Tawag-tawag lang, padala-padala lang ng picture, ganyan. Eh, mahilig ka pala sa chinito, ganyan. O hindi mo alam, yung kausap mo ay chinita pala. Di ba? So, mga ganon. Vague o inconsistent na background. O, ano yung mga, na yan, no? Magsasabi sila na taga Quezon sila, ganyan. Tapos, maya naman nagkakwentuhan kayo, nang tinanong mo ulit, taga saan ka? Ay, taga Cebu na daw siya. So, may mga inconsistencies, di ba? Tapos tatanungin mo ilang taon na siya, 32 years old daw. Tapos makalipas ng mga ilang araw, tinanong mo ilang taon siya, ay 42 na daw o 28 na siya, 'di ba?
may mga inconsistencies, no, sa kanilang background. Tapos yun, nanghihingi ng pera, di ba? Kasi nakakaloka talaga yan. Kapag nanghihingi ng pera na jowa pa lang, di ba? Hindi pa kayo kasal, ganyan. Tapos hindi nga kayo live-in. Mahirap yun. So dapat talaga ay mag-iingat tayo, no? At hindi tayo basta-basta nagbibigay ng pera. Dapat man lang matouch mo muna. Diba? Para mapatunayan natin na tunay siyang tao, hindi lang siya hayop. Diba? Okay. So, sino ba yung tina-target ng mga scammer na to? Yung mga naghahanap ng pag-ibig o connection online. Hindi ko naman sila tatawagin na desperado, ano? Pero yung mga madaling ma-fall o yung mga tinatawag nating vulnerable, 'di ba? So yung mga kunwari lagi kang emote sa Facebook at mga sinasabi mo na malungkot ka, mag-isa ka lang, wala ka pang jowa, tapos naglalagay ka ng mga kung ano yung mga tipo ng lalaki o babae o beke o tomboy na gusto mo diyan. Naku, hahanap sila ng profile na ganyan. Gagawa sila. Tapos magpapanggap na sila yon, no? Kasi nakita na nila yung information sa online, no? Mga senior citizens din, kadalasan sila ay nabibiktima nito dahil 'di ba usually mga senior citizens, marami sa kanila wala nang kasama sa buhay, 'di ba? Kaya nalulungkot ganyan. So madali silang nafo-fall. At saka sila din dahil bago pa lang sila sa technology So hindi pa sila bihasa sa mga modus operandi na ito. Kasi may mga love scam din na pwede na naman kasi yung love scam na to ay hindi romantic na. May pagmamahal kunwari sa apo, ganyan. Tapos magsasabihin na, uy, nadisgrasya yung apo, magpadala ka ng pera, ganyan. Nako, ayan na, no? Ayun. Tapos, mga taong mataas ang kita. Ay, maraming naging safe. Kasi mababa ang kita, di ba? Ayan. Anyway, joke lang po. Sana nandun tayo sa third category. No? Tina-target ka dahil mataas ang kita mo. Okay. So, sino ba yung, ano ba yung profile ng scammer na ito? Okay? So, ito yung profile ng scammer. So, mahusay talaga sila sa pagpapanggap at manipulation. No? Gaya ng sabi ko kanina, inaaral talaga nila kung ano yung persona na gusto mo, yung pinapangarap mo, mga inaasam-asam mo, at yaan yung ibibigay nila na impormasyon, no, sa iyo, no? So, gagawa silang mga adaptive profiles. Ano ba yung mga adaptive, no? Ibig sabihin nag-a-adapt siya doon or inaayon, inaayon niya yung persona na gusto mo ayon sa alam nilang impormasyon sa'yo. So for example, ikaw ay, ito religious, meron kaming katrabaho na ganyan, religious. Every Sunday talaga, nakikita ko, popost siya mga alive, ganyan, di ba? O hindi naman masama yun, ha? Pero sinasabi ko lang na, nakikita yung impormasyon na yun. So ang gagawin ngayon ng scammer, mahilig ka pala sa religious, ha? Tapos mahilig ka rin sa chinito. Gagawa siya ngayon ng profile na chinito, tapos religyoso din. Di ba? Tapos pag ikaw na ngayon, chinat niya, chinek mo, ay nako, mafo-fall ka na agad sa kanya. Di ba? Kaya mag-ingat tayo sa mga pinopost natin sa social media, no? And then they're experts in emotional manipulation talaga, no? So, yung kapag pangalan nito, pag sinisweet talk kanila, ganyan, alam nilang gumamit talaga ng mga words para mapaamo ka at mapaniwala ka, and in the end ay mafo-fall ka na sa kanila, 'di ba? And sila po talaga ay expert communicators. Magaling talaga silang makipagtsikahan. In fact, yung mga scammers nga, hindi na lang sila ngayon isa-isa Minsan ay grupo-grupo. Kasi isa sa mga pwede natin gawin talaga dyan para maiwasan ito ay, tanungin natin, pakilala mo naman ako sa kaibigan mo o kaya sa family mo. Ayan na, mayroon din silang mga profile at mga ka-contact na, ikaw yung nagpapanggap na nanay, o ikaw naman yung nagpapanggap na kapatid or something or kaibigan. Ganun na ngayon, kaya mag-ingat po talaga tayo.
Meron din silang mga taktika na sinusunod, no? Updated sila sa technology. 'Di ba dati yung mga scammers, wrong grammar, may artificial intelligence na ngayon eh. So, yung grammar nila ay okay na, 'di ba? Tapos gumagamit talaga sila ng pekeng larawan. Ayun din, nakakagamit na sila ng artificial intelligence para gumawa ng mga pekeng larawan, ano? Or yung iba naman ay talagang kumukuha ng larawan ng iba, no? Tapos, ayan, ito na 'yon, no? Pag-iwas sa personal na pagkikita. Ayan, no? So, pwede pang pwede pang ano 'yan, no? Mag-video call. Actually, naranasan ko yung love scam na 'yan, no? Siyempre, alam niyo naman ako po ay Becky. So gumagamit tayo ng Grindr, 'di ba? Ganyan. At saka ng ano nga yung isa? Ano nga yung isa? Nakalimutan ko na tuloy. Hindi ko na kasi ginagamit ngayon masyado. Yung sa yung sa Grindr, ganyan, sabi ko, sabi niya, ay makikipagkita daw, ganyan, ano. Tapos sabi ko, o sige, mag-video call muna tayo. Tapos nag-video call kami, ganyan. Tapos sabi niya, okay na, sige, okay. Actually, gwapo, no, ganyan. Tapos, chika niya, pahingi naman ng pamasahe pang-angkas, ganyan. Ako pa na, okay, sige. Magkano lang naman yan, parang ganyan. Tapos ang sabi ko, pero sige, dito ko na lang babayaran kung saan tayo magkikita. Kasi iaabot ko na lang yung ano. Ayaw. Sabi, ito daw yung number ng angkas. Ipadala ko daw doon. Sabi, ganun ba yung angkas? Hindi naman ganun yung angkas eh. Yung angkas sa app yan nagbabayad or something, di ba? So, sabi ko, hay, nako, sabi ko, wag mo na akong pag-aksayahan ng panahon, di ba? Ganyan. Tapos, napikon yata, blinak ako. O, di ba? Kasi alam niyang walang mahihita sa akin, di ba? May pa-picture-picture pa siya na, ito yung motor, ganyan. Tapos, ito daw yung, ito yung number na papadalhan ko. Hala ka. Ayun. Okay, ano pa? Ang mga naghahanap sila ng mga vulnerabilities ng biktima, no? So, yung mga emosyonal, may mga kakulangan na kaalaman at pagkauhaw sa pag-ibig o atensyon. Yan yung mga hinahanap ng mga ng mga scammers. Okay? So paano natin yan maiiwasan? Okay? Ayan, may marami palang mga nagsasabi. Ano? Okay. Wait lang ha. May mga ayan sabi ni Elliot, true lalo. O di ba? Ayan ito. So si Mirna, ang sabi ni Mirna, totoo po yan, sir. Hirap ng buhay ngayon. Nakadamit silang parang karnero para sa loob nila demonyo. Kaya dasal lang tayo dahil sa mga itong impostor na mga taong to. O di ba? O di ba? And ito naman, sabi ni Lorena, psychopath po yang at mga narcissists, 'di ba? Sabi niya. Okay. So paano natin ito mga maiiwasan, ano? So meron tayong mga due diligence na pwede nating gawin. So ang unang-una diyan is identity verification. Dapat hindi natin palalampasin ang isang linggo. Dapat talaga ay may video call na. Video call na agad-agad, 'di ba? So, 'yun, kapag ako nakikipagkita ng mga ganyan tapos either ganito lang 'yan. Kung either poser, so hindi talaga sila 'yon, no? Tapos pangalawa ay yung picture na pinadala nila ay nung 10 years ago pa. Nung payat pa sila or nung makinis pa sila. So iba na. Sila pa rin naman yun, pero noon, 10 years ago, di ba? So yun. So within 1 week, dapat na video call mo na yan. Kung hindi, nakalimutan mo na. No? And pangalawa ay dapat talaga i-meet natin sila in person to verify their identity. Okay? Sunod, may tinatawag na reverse image search sa Google, 'di ba? So, 'di ba nagpapadala siya ng picture sa iyo? Ito naman naranasan ko naman 'to sa Vietnam, 'di ba? Nakakaloka. So, chat-chat din doon, chat-chat ganyan. Tapos, ang chika ay dali lang po at maglilipat ako ng camera. Okay. So,
yung ano natin, no, yung ano sabi ko? Ayun. So, reverse image search. Ito naman yung aking karanasan sa Vietnam. So, chat-chat akong ganyan. Tapos, nagpakilala siya, Vietnamese daw siya. Ganyan, no? Local siya. Tapos, ang pinadalang picture ay si James Reid. Sabi ko, alam mo naman yan? Eh, artista to sa amin eh, huwag kang papanggap. So, ganun din yung ginagawa ng iba. Kung Pilipino yung mga kumukuha sila ng mga pictures ng mga artista sa Thailand or sa Indonesia, mga ganyan. Tapos yun yung pinapadala. So, paano natin ngayon malalaman kung kanino talaga yun? So, i-reverse image search. So, yung reverse image search na yan, ang gagawin natin ay titignan natin yung kukunin natin yung picture na yan. Tapos sa Google, 'di ba sa Google bar, 'di ba dito nakalagay search. Tapos yung kung saan mo na ilalagay yung words, 'di ba? Dito sa banda dito, meron siyang image icon. I-click mo 'yon ngayon. Tapos ilagay mo i-upload mo yung picture na pinadala sa iyo. Kasi hahanapin ni Google kung saan pa sa internet makikita yung picture na yun. Oh, 'di ba? O so kung makikita na natin na ay bakit Thailand na to? O bakit Indonesia na to? O bakit Poland na to? 'Di ba? So, makikita na natin. Tapos, i-confront na natin sila. Okay? So, yon. And then, mag-iingat din tayo sa mabilis talaga na pag-usad ng ating pag-ibig. Kaya, naku, wag talaga tayong padalos-dalos ha. At let's be careful with our heart. Okay? Ayan. Tapos, suriin natin yung mga kwento nila. Ako, ang mga tatanungin mo kapag ang mga suggestion ko ay tanungin mo ano yung birthday, 'di ba? Taga saan sila? Mga basic, ilan silang magkakapatid, anong pangalan ng nanay, ganyan. Tapos after some time, tanong mo ulit kung pareho pa rin ang sagot. Kasi mahirap 'yun maging consistent sa mga impormasyon na ganyan, no? And of course, do not disclose your personal information and bank information. Ako naman. Sweet talk ka lang, binigay mo na lahat ng mga impormasyon, di ba? Mananakawan ka po talaga niyan, no? And lastly, we want to keep our social media profile private. Yan talaga, no? So, yan yung gusto natin na mangyari. Okay? So, ano pa? So, we can avoid this by using safe platforms, no? So, hahanap tayo ng mga reputable platforms natin at mag-avoid talaga tayo na magbigay ng personal information natin doon sa platform, no? And gawin nating private yung social media natin. Tapos, gamitin din natin ang ating intuition o yung tinatawag na gut feel, di ba? Yung ating gut feel kasi na yan ay pagka may kaduda-duda na talaga, i-trust mo din yan. So magtanong ka sa iba. So humanap ka ng opinion ng iba para ma-confirm kung ano yung kanilang mga pinagsasabi. At huwag mong sosolohin kasi yan yung gusto nila na hindi mo ipagsasabi sa iba yung nangyayari sa inyo, ganyan. Pero syempre dapat ikaw kinukwento mo sa closest friends mo, sa family mo, para talagang meron kang, parang may external party na titingin doon sa nangyayari sa iyo. No? At yung mga kaibigan mo, syempre ayaw nila na mapapahamak ka. Ganun din yung pamilya mo. Kaya okay na sabihin sa kanila. No? And of course, kailangan talaga natin ng education and awareness. Okay? So, yan po ang ating love scam. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.